Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. So come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Tayo natitipon sa pagdiriwang ng banal na misa upang ating pagpapahalaga sa buhay nito sa matuwid ng pamumuhay sa pagkakalob sa atin ng Diyos na mabiyaya na ngayon ay hilingin natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikiisa ng banal na Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Pinapahayag sa mabuting balita ang pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw para sa tanan at upang lahat natin pagbutihin ang ating buhay pananampalataya sapat ang Diyos na buhay ay kapiling natin palagi ang sumusubaybay at pumapatnubay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, magpakita bilang taong katulad namin ng iyong anak. Sa pamagitan niya, naging aming kawangis. Kami naway maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo.
Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Ang lupain naway niyang umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, at ang mga taong walang pag-ukulan ng paglingap. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak. Mula sa ilog Euphrates, sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad, "Ilan ba ang dala ninyong tinapay?" "Tingnan nga ninyo," wika niya. Pagkatapos tignan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulu-pulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at pinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang eksenang ito na ating nabasa kung may 2,000 taon na nakalilipas, ang mga hindi malimutan ng mga alagad na pangyayaring tunay na naganap sa piling ng ating Panginoon Kristo. Sapagat sila ang nakatunghay kay Kristo, nakikinig sa kanyang sinasabi, at sila ang sasabihin nating special witnesses sa pagpaparami ng tinapay na kumain 5,000 ang mga kalalakihan bukod sa mga kababaihan at mga bata.
Ibig sabihin, sa mga lalaki pa lamang, kung talaga titingnan nilang mga alagad, kung bibilangin nila, humigit kumulang sa 5,000 mga kalalakihan. Kaya sasabihin ng mga alagad, totoong mga naganap na pangyayari na hindi maiyaalis sa ating memorya, hindi maalis sa bawat ating paksang pinag-uusapan, ang ganitong pagbabalik gunita, pagbabalik aral o pagbabalik mga eksena sa buhay ni Kristo na sila ay kapiling. Tunghayan natin kung ano yung mas malalim na kahulugan na ipinapahayag sa mabuting balita upang sabihin, totoong naganap ang mga mangyari ito at ibig ipahayag ni Kristo, meron pa tayong may aral na ibinibigay ito sa ating buhay sa araw-araw. Ang background na ating mabuting balita ay pagkakilala ng mga alagad na sino itong si Kristo na isang propeta na siya ay galing sa Diyos. Sa kanyang mga ipinapahayag ay siyang nanggaling sa Diyos na hindi dapat nating pasubalian. Nasa buhay ni Kristo ang Diyos na totoo upang sabihin, oo, si Jesus nagpahayag tungkol sa Diyos Ama na hindi ito pwedeng pasubalian. Lahat ay may pawang katotohanan. Sa katotohanan at sa katunayan, heto ang eksena sa ating mabuting balita. Una, pinakikita bilang propeta kung ano yung kahulugan ng buhay niya para sa mga tao. What is the use of the life of Jesus Christ for these people around na nakikinig sa kanyang mga ipinaliliwanag, pinangangaral? Ibig sabihin, ang nanggagaling sa Diyos, pinakikinggan ito ng mga tao at hindi dapat pag-alinlanganan. Sa pananampalataya, maipapahayag nila palagian, they have to accept the words of Jesus Christ coming from the Father. Truly, Jesus is a Messiah. He is the prophet of old coming from God the Father. Kaya ito yung napakalagang pinaninindigan ng mga alagad na kanilang ipinakikilala, ipinapahayag sa lahat ng tao upang sabihin, Jesus comes from God. At ang lahat na kanyang mga sinabi, winika, pinangaral, ay hindi dapat pasubalian, kung hindi dapat ay kanilang paniwalaan. Manindigan kayo sa mga pinapahayag ni Kristo pato'y galing sa Ama, ang ating Amang sinasamba at pinupuri sa lahat, na ito isang batas, na pangunahing batas na dapat nating bigyan ng lalong pagpapalaga. Mismong si Kristo sa kanyang mga pinapahayag, ipinakikilala niya ang lahat ng ito'y nanggaling sa pag-ibig, kabutihan ng Ama sa kalangitan. Kalawa, pinakahayag ng ating Panginoon Kristo kung ano yung misyon niya sa mga tao. Oo, nanggaling siya sa Diyos. Ang kanyang mga pinangangaral ay nanggaling sa Diyos, pero nakikita ng mga tao, 10 ng mga pinagpipitagan ng mga alagad, ang katauhan ni Kristo. Sino itong si Jesucristo na kaharap namin sa tuwina? Sino siyang nagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos? Ibig sabihin, itong si Kristong ito, meron siyang angking kapangyarihan. Oo, nanggaling sa Ama, pero pinatunayan to ni Kristo na ito'y magagawa, ito'y ginawa niya para sa lahat, upang ang pagpapakain sa 5,000 kalalakihan pa lamang ay magkaroon ng diwa at kahulugan. Ibig sabihin, kay Kristo nanggagaling ang lahat ng mga biyaya na nag-uumapaw para sa mga tao. Ito na nasa isipan ng mga alagad. Noong nangyari, may 2,000 taon na nakalilipas, ang mga tao ay nagsikain, sila ay nabusog. Ibig sabihin, the source of all the graces is none other than Jesus Christ. In every way that people should believe in Him, in all walks of life, throughout the world, and up to the end of the world. Kaya, pinahayag ng mga alagad, si Kristo
at sa Kanya nanggagaling ang napakaraming biyaya. At makikita naman natin sa Kanyang mga salita at gawa ang mga biyaya nag-uumapaw, marami. At ang lahat ay mabubusog. Everyone is satisfied with all the graces coming from Jesus Christ, coming from the Father. Kaya, ito yung pagpapahalaga nila kay Kristo. Dagdag kahalagahan, pagkakakilala nila kay Kristo upang ang nanggaling sa Ama ngayon mismo sa kanyang buhay, pagpapalang nag-uumapaw, pagpapalang talagang umaapaw, siksik at liglig pa rin sa marami nating mga pahayag at paliwanag. Kaya doon natutok ang kanilang kaisipan, ang kanilang paniniwala. Walang hanggan ang mga biyaya na nanggagaling kay Jesus. Sa katunayan, kami naging saksi, sabi ng mga alagad, nagpakain si Jesus ng mga tao. Silang lahat ay nabusog. Lalaki pa lamang, 5,000 na ang bilang. Ibig sabihin ay hindi mabilang ang napakaraming mga biyaya na nagagaling kay Jesus at ito'y ipinahahayag, pinagkakaloob sa mga taong naroon at nangangailangan ng pagkalinga ng poong may kapal. Di ba? Kaya doon ang galing sa ganitong pahayag, ganitong eksena ng buhay. Ang hanggang ngayon, ito ang tinatanggap natin. Walang hanggan ang biyaya na pinagkakaloob ng Diyos para sa atin, nag-uumapaw, siksik at liglig. Di ba? Napakaganda nila naman ating pananampalataya. Ang huling bahagi ng ating mabuting balita ay yung may natira pa ng 12 bakol na ibig sabihin napakarami ng ang biyaya at marami pang darating na biyaya na ipapahayag ni Kristo sa buhay ng mga alagad at sa simbahang itinatag ng ating Panginoon si Kristo. Hindi ito mapuputol sa ganitong naging eksena na kumain ang lahat at nabusog, kung hindi there is still continuation of the blessings of the Lord at ito'y nakaugnay sa buhay ng tao, buhay na walang hanggan, pagpapala ng Diyos na nag-uumapaw. So, life continues to be receiving all the graces of the Lord upang sabihin, hindi lamang minsan na nangyari itong pagpapakain ng maraming tao, kundi napakarami pang mga tao ang bibiyayaan, hindi lamang sa ganitong kapanahunan, kundi sa bawat yugto ng buhay ng tao at sasabihin ang biyaya ng Diyos ay magpa sa walang hanggan. Lalong-lalo na kapag tayo natitipon sa banal na misa, upang ang biyayang iyan ay makita nating maigi at tayo nagiging bahagi sapagkat tayo ay binibiyayaan ng Diyos, hindi dapat tumpos sa pasubalian. Si Jesucristo ang ating itinatangi sapagkat siya'y galing sa Ama at siya mismo ang biyaya ng Ama para sa ating nag-uumapaw. Tayo dapat sa kagalakan, pagpupuri at pagsamba natin sa Diyos. Upang sabihin, sa banal na misa, meron tayong nakikitang buhay na walang hanggang pagpapala ng Diyos na hindi matatapos hanggang ang mundo'y umiikot pa rin at nagiging masigla ang lahat ng mananampalataya sapat ang lahat ay nabibiyayaan. Ito ang ating papanalangin sa pagdiriwang na ito. Patuloy nawa nating makita ang mga biyaya ng Diyos na nag-uumapaw, na hindi dapat nating pasubalian, kundi dapat nating pasalamatan. Sa banal na misa, pinasalamatan natin ang nag-uumapaw na biyaya ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at ating ipahayag ang walang hanggang pagpapala ng Diyos sa mga biyayang ipinakikita niya, pinapahayag at ating tinatangkilik sa dakilan nating pasasalamat sa pagdiriwang na ito. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos naway maging malinis sa binyag upang magtamasa ng kalayaan at dignidad bilang mga anak ng Diyos.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kalayaan at karangalan ng bawat mamamayan naway pangalagaan at igalang ng bansa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang mag-aangat sa kalidad ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya at mga pamayanan naway tunay na maranasan ang kanilang pagiging iisa sa pamamagitan ng kanilang buhay at pagpapahayag ng pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman at mga nagdurusa naway makalaya sa paghihina ng kanilang katawan at pag-iisip. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mananampalatayang namayapa na ay makabahagi nawa sa kaligayahan ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pakandigin mo ang aming pagsambit ng aming mga pinapahayag na gusto naming ipahatid sa iyo ang mga nagagaling sa ibuturan ng aming mga puso, nilalaman ng aming mga isipan, upang sa dakilang pagsambang ito'y ang biyayang nag-uumapaw para sa aming lahat, sa patuloy naming pagkilala kay Jesus bilang galing sa Ama, at ang lahat ng kanyang patnubay at hadikain sa buhay ay mapagpalang pag-aaruga para sa aming kapakanan, na kami tumatak pa sa magandang buhay sa pagpapahalaga namin itong aming sinasampalatayanan. Kaya itong aming mga pagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito'y ngayon pinapahayag namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusalungan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuloy ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiiba sa amin, mirapat mong sa pagkatao nami magningning ang kariktan ng kadakakilaan niyang di nagmamaliw,
Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhati. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pigtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus at pagkabuhay, dahil ang tubos mong tunay. Ngayon at magpapakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at maling pagkabuhay niyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa bundaigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya,
O Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Biyayang nag-uumapaw galing sa Diyos upang lalo niyang patnubayan tayong siya'y kumakaling at pumapatnubay. Ating ngayong awitin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kapanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ianyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kayo iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinuso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumairin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo upang ipahayag ang pananampalataya sa walang hanggang biyaya na ipinagkakaloob ni Kristo. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabanal-banalang sakramento sa altar at sa ating pong pagtatanod, kalaki pang ating panalangin. At sa huli, ito pa rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoon nagpapabanal, na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tukuin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at mga banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum
Fides supplementum sensum defectum genitoque lauset jubilatio salus honor peruscoque sine benedictio procidenti abot noce comparsit laudatio. Panem de cielo, prestatis Diei. Omne declamentum in sia bentem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tue memoriam reliquisti, tribue quesimus, ita nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanabalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-sinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang mololhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-sinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo.
Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.